Limang gym equipment na dapat mong unahin kapayatot if nagbabalak kang magsimula sa bahay niyong mag-workout as a beginner. Kung nagbabalak ka kapayatot na bumili ng mga equipment dahil balak mo ring mag-start ng fitness journey mo dyan sa bahay mo as a beginner, is panoorin at tapusin mo itong video na to para hindi na masayang pa yung perang igugugol mo sa mga equipment or kung ano-anong equipment sa online na pagdating ng araw or as a beginner is hindi mo pa rin naman magagamit sa una. So, sa video na to is ipapakita sa inyo yung mga practical na dapat nyong unahin para sa magiging simula ng fitness journey nyo. Ako nga pala si Nick Projan, payat pero nag-workout, and welcome sa journey ng mga kapayatot vlogs. Pumanatang sa sala, di kailangan gymhan. Lift and gain weights before dates, yan ang simpleng planohan. So ako kapayatot, ang pinakauna kong in-invest sa pag-workout or sa fitness journey ko is the resistance band. Pero ang resistance band na to is for almost 1 year. Is ginamit ko lang siya sa workout na overhead tricep ata yun. Kasi akala ko yun lang yung kaya niyang i-workout na exercise. So ngayon ko pa lang siya na-appreciate this 2025 ata. Ngayon ko lang siya na-appreciate na pwede pala siya para sa mas marami pang workout. So, hindi agad ako nakapag-research before kasi akala ko puro dumbbells lang yung ginagamit or barbells or mga machines sa gym. Kaya ang pinagtsatsagaan ko before is yung magaan kong dumbbell na DIY and yung mga 8 liters na galon dito sa amin. So, hanggang sa bumili na ako ng adjustable dumbbells. At kung hindi dahil sa adjustable dumbbells na yon, is hindi pa ako mapupunta dahil sa kakasearch ko sa TikTok ng mga tutorials about this workout, how to work out this, using dumbbells. Hindi ko alam pero napadpad ako sa mga nagtuturo kung paano mag-workout ng iba't ibang workout gamit ang resistance band. So, kaya ngayong 2025, ngayon ko pa lang na-appreciate yung resistance band. So, masyadong maraming nasayang na oras and nasayang din yung pera ko sa dumbbells, which is kaya naman palang paggamit or kaya naman palang punan ng resistance band before as a beginner. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo yung tamang pasunod-sunod ng dapat nyong bilhin na equipment sa bahay nyo. Siyempre, number 1 na dyan is the resistance band. So, sa resistance band, kapayatot, actually, para siyang minamaliit ng iba. Pero, kayang-kaya mo nang i-workout dito yung iba't ibang workout or full body workout as a beginner. So, wag mong minamaliit yung resistance band, kapayatot, kagaya ng ginawa ko dahil iba or mas makakapag-progressive overload ka pa dito if mas lalalim ka pa or mas lumalalim ka na sa pag-workout. And number 2, kapayatot, is the gloves. So, ang gloves, kapayatot, is optional lang naman siya pero helpful siya. Especially pag nagpa-progressive overload ka na and kahit hindi. Kasi magkakapaltos ka talaga dito sa kamay mo kapag tumatagal ka na sa pag-workout. So, you need gloves, kapayatot. Para kung Disney princess ka man, is hindi ka magulat na bigla ka nalang magkakalyo dito sa kamay mo. So, number 3 is the adjustable dumbbell. So, ang adjustable dumbbells ay core equipment para if ever man na lumevel up yung gusto mong ma-achieve sa physique body mo, kapayatot, is very helpful ang dumbbells na adjustable na nagagawang barbells. So, gamit ang mga dumbbells or barbells is mas magagawa mo ng maayos yung tamang forms and mas stable siya compared sa resistance band. Pero syempre, kung beginner ka pa lang and wala ka pa talagang budget is unahin mo muna talaga yung resistance band. So, pangatlo lang yung adjustable dumbbells. And pang-apat is the whole body mirror. So, salamin na whole body. So, bakit kailangan siya sa pag-workout? So, kailangan talaga siya, kapayatot, para makita nyo yung body composition nyo or pag-iba ng composition ng body nyo once na nag-i-start na kayo sa fitness journey nyo. Para masaya kayo kapag nakikita nyo yung sarili nyo, kapayatot. Especially pag nag-workout kayo, kailangan nyo makita yung tama ba yung forms nyo, tama ba yung pag-workout nyo ng isang workout. So, importante yung salamin, hindi lang yung sa cellphone ka lang nakatingin. So, pang-5, kapayatot, is the pull-up bar. So, sabi nila is kung gusto mong lumaki yung back mo, kumanda yung back mo, and mas mag-grow pa yung bicep mo, is pull-up bar can help you, kapayatot. So, ako, personally, kakabili ko pa lang din this August. August pa lang. So, hindi pa ako marunong
pull-ups. So, yan. Kung nakikita nyo sa video, ganyan pa lang yung kaya ko. Kuyang 5 yan kapayatot ay pangunahing equipment lang na dapat nyong mga unahin if mag-i-start kayong mag-workout sa bahay nyo. So, yan ang pagkasunod-sunod na una yung mga bibilhin kapayatot or i-invest bilang isang beginner sa fitness world. Naniniwala kasi ako kapayatot na ang pinaka-solid na magiging investment mo sa fitness journey mo is magkaroon ka ng home workout setup sa bahay mo. Para in case man, dumating nga, for example ngayon, umuulan. So, siyempre tatama rin ka pumunta sa gym. So, at least meron kang mga equipment dyan sa bahay mo at wala kang excuse para hindi makapag-workout. Ang kalaban lang naman kasi natin dyan kapayatot is yung sarili natin. Kung gusto ba talaga nating pasukin yung fitness world is I'm sure gagawa ka ng paraan kahit wala kang pera, makakagawa ka ng mga DIY equipment dyan sa bahay mo. At kung hindi ka pa kapayatot, join ka sa Payat Fitness Workout Group sa FB group natin and share mo doon yung home workout setup mo dyan sa bahay mo kapayatot. And don't forget to like, share, comment, and syempre click the subscribe and notification bell para updated ka sa journey ng mga kapayatot. And with that, let's grow together kapayatot. Be unstoppable and limitless because nothing is impossible. Lalong-lalo na kung ang lakas mo is manggagaling kay Lord. So Psalm 18:1, I love you Lord, my strength. So kita-kits ulit tayo mga kapayatot. And as always, spread libe. God bless. Diyos. Bye.